Hi guys! Ayan, habang wala... Sige. Hi guys! Ayan, habang mainit pa, hindi kami makagawa ng content. Sobrang init talaga ng panahon yun. Ayan, magbibigay lang kami ng mga fashion tips. Hindi naman kami professional guys, pero ito yung mga Based on our experience sa store everyday na nakakasalamuhan namin yung iba't ibang klaseng customer. Okay. Number 1, if kung alam mo yung color mo, like ako, morena ako. yun nga, katulad ko, ako, medyo maputi ako. Para sa akin, mas gusto ko yung mga bright color. Ayun, katulad nito, orange, yellow, red. Mahilig ako sa mga ganong kulay kasi mas lalong nakakaputi siya sa balat ko. Ayun. Kung kayo, katulad ko kayo ng skin color, mas bagay sa inyo yung mga ganon. And ikaw? Sa akin, as a morena girl, o morena, mas more on talaga ako, nasanay ako sa neutral shade, like white, black, brown, basta paikot-ikot lang yung mga damit ko sa ganon. Ngayon, na nandito ako sa beach, nagtatry ako ng ibang kulay. Ngayon nalaman ko na sa morena, bagay rin pala ang bright, hindi lang sa mga mapuputi, ganyan. Kagabi nagtry ako ng color orange, as in dark orange siya. As in orange na orange. Hindi ko alam na bagay siya sa akin. Tapos ngayon, nagsistart na akong ma-inlove sa color na gano'n. And also pala, pag morena ka, mag-try ka mag-wear ng mustard color. Ang ganda. Oo, super bagay sa color ng morena. So, may nag-advise sa akin before na mas maganda kung nagsusuot ako ng mga katulad nito, ng mga bright color. Para nagko-complement siya. At least, alam mo yun, nagigets mo ba? Gets nyo na dapat. Ayun. So guys, kung gusto nyo pala makita yung sinasabi ko na sa morena bagay yung color orange, i-check nyo yung TikTok page namin. Andyan yung content ko. Ting! Nandito. Bagay I-check. din sa maputi guys yung mga nude. Ayan. Ang lakas Lahat ng colors. elegant yung gusto mong dating nude, white, bagay din yan guys. Ayun nga guys, sa 3 years na sa pag-online selling as a seller, dapat guys, bago kayo bumili, magpa-actual muna kayo, magtanong muna kayo sa seller. Minsan kasi, nagpo-post tayo ng item, akala nyo yung tela is chiffon, yung pala, nag-expect kayo ng makapal na tela. Kasi yung chiffon, manipis talaga siya. So, mas maganda, nagpapa-actual kayo kay seller guys. Tsaka as a live streamer din, lagi kong ginagawa yung after customer service para i-inform natin si buyer kung ano talaga yung totoong tela niya at saka kung ano talaga yung design ng mismong damit. Like, sa photo, siya, polyester, pero in person, cotton knitted pala siya. Lagi natin gagawin yung actual customer service para makita nila kung ano yung totoong damit. Kung ano talaga siya. Kung makapal ba siya, kung malambot ba siya, ganyan. Para na-inform natin sila. Tapos sa ganung way natin, may iwasan natin yung pagre-return ng mga buyer. Oo guys, talagang importante na magtanong muna kayo sa seller kasi syempre as a seller din sa site ng seller nangungunan tayo, 'di ba? Ang hirap din naman na palagi tayong nare-refund kasi syempre gumagastos din tayo sa packaging sa tao na nag-asikaso ng orders ninyo. Kami dito sa Hello Beautiful, mas in-encourage namin na mag-send ng actual sa customer bago nila. Kahit hindi sila nagtatanong, lagi ko ina-advise sa aking mga tao na mag-send ng actual picture ng item bago nila ipadala sa customer. Doon naman sa ayun nga, kung medyo malaki yung size ninyo, mas maganda rin na mamili kayo ng mga tela na stretchable guys, katulad ng knitted. Ayan, kakasya yan sa inyo, one size fits all, ganun. Tanungin nyo rin guys yung tela. Pag magtatanong kayo ng size, i-consider nyo rin pala yung tela. Ayan, kung knitted, mas maganda, fur, ganyan. Nag-stretch talaga siya. Wraparound din, hindi. Yung wraparound hindi ko na siya kasi minsan kasi yung wraparound meron din siyang size na binabagayan, katulad nung kunyari medyo malaki na si customer, hindi na siya kaya sa bus. Minsan kasi yung bus ni customer hindi nakakaya, so hindi ko rin ini-encourage yung wrapper. Mas maganda talaga yung knitted, ayan, sa mga plus size natin knitted talaga. Party rice. So yung next natin is plan your outfit
in advance. Like, kagaya ngayon, nag-outing kami, di ba? Nandito kami ngayon sa beach. Hindi kami na-inform na kailangan pala namin ng maraming outfit. Ngayon, parang nagagahol kami sa outfit. So, kailangan, before yung gala mo, dapat naka-plan na lahat ng susuotin mo. Like, hindi mo siya pwedeng suotin na nandito ka na ngayon, dapat before ka palang pumunta, nakaplano na, hindi yun nasa utak mo lang kasi may scenario na hindi babagay sa yung outfit. Like, sa utak mo, ang ganda na ito sa akin. Pero pag suot mo, parang nakukulangan ka. Dapat before ka gumala, natatry mo na yung damit mo, ayan, para if ever may scenario na hindi mo siya gusto, may chance ka pang i-change yung outfit. Ay. Ako naman, as a seller, kunyari yung customer natin is ganyan, wala siyang plano, nagmamadali. Mas maganda talaga, pinaplano talaga muna ni customer. Kasi bakit? Pag planado kasi guys, yung outfit ninyo, mas, Be perfect. oo, hindi. Mas makakapili kayo ng, nung gusto nyo talagang outfit na babagay doon sa destination na pupuntahan ninyo. And aside from that, pag nakuha nyo na yung item, hindi pala sukat sa inyo, katulad kayo, mahilig kayo bumili online, hindi sukat sa inyo, meron pa kayong time para ipa-exchange yung item na, binili ninyo. Ayun lang yung mga may advice ko. Kailangan nyo talagang planuhin. Kasi syempre, dapat, di ba, OOTD. So, dapat perfect na perfect yung outfit of the day din. Yes. Kasi nga, di ba, kasabihan nila, plans makes your outfit perfect. Ayan guys, sa sizing naman, ayun din, dapat mag-ask kayo ng actual size ng clothes. Katulad sa amin, sa Hello Beautiful, hindi kasi kami American size guys. Asian size yung size namin. Katulad natin, Filipino size, ganun. Parang maliit yung size namin compared dun sa usual na nakikita nyo sa American store, dun sa mga malls, ganun. Tama ba? Yes. Kasi minsan kasi, may nag-expect pag sinabi kasi namin sa live, as a live streamer again, sinasabi namin large. Pero pag sinuot siya ng medium size, fit siya. Ayun, may mga ganong scenario na nangyayari sa amin na, nare-return siya kasi maliit daw, size large siya. So, dapat lagi natin i-inform si buyer na si large natin is up to 28, 29 waistline lang, ganyan. Tapos, lagi natin rin i-ask kung ano yung bust size niya. Basta lagi natin itatanong yung mga, yung body frame nila para masasuggest natin yung best size para sa kanila. Tsaka sa pagtitrain ko ng mga tao ko, ayan, sa Hello Beautiful, mas in-encourage ko yung mga staff ko na mag-send ng actual size. Huwag silang nangangako kay customer na, ma'am, kasya po ito sa small, sa medium, sa large, or XL. Huwag silang nangangako. Mas maganda na tanungin nila yung customer kung ano yung actual waistline ni customer. And then, sa kanila, i-compare dun sa damit na hawak nila kasi hindi naman natin nakikita yung mga customer natin. And then, yung ibang customer, pagkakaintindi nila, small sila, pero sa amin, yung size na small nila is medium size na sa amin. Kaya mas maganda talaga na mag-send ng actual size. Ayun, so next natin is dress for occasion. Like, kunyari, meron kayong ganap sa school nyo. Ang theme nyo is goddess. So, kailangan, magre-research ka muna about dun sa theme ng damit nyo para pagpunta mo dun, hindi ka na out of place. Like, hindi ka mahiya sa suot mo na out of theme ka pala. So, mas important talaga na nagre-research ka dun sa sa theme nyo. Like, meron kasi sa amin nag-ask lagi kung ano yung daw yung pwede sa mga goddess outfit, ganyan. So kami, nagpe-prepare kami. May live set kami din sa store na kung ano yung pwede namin i-recommend sa gantong theme, sa ganyang theme. Mostly kasi ang natatanong sa amin is fairy theme, goddess, tapos pang beach, ganyan. Ang dami nagtatanong ng mga outfits sa amin. So, as a live streamer, dapat lagi ka may nire-recommend. May alam ka sa mga fashion. Ayun yung, siguro ayun din. Dapat din si staff, dapat knowledgeable siya sa mga fashion. Ayun nga, kasi syempre, most of the time yung mga customer natin, nagtatanong sila kung ano yung mga outfit na pwede sa ganito. Dapat well-trained si staff para mas maganda o ma-recommend niya ng mas maganda yung outfit para kay client. So,
So guys, may tips pala kami. Siguro kung bibili kayo, di ba mahilig naman kayo mag-online shop, ang mapapayo namin sa inyo is bumili kayo ng mga quality talaga na damit. Kahit siguro medyo expensive, at least maganda yung yung tela niya. Like, mamimit niya yung expectation nyo versus reality. So, bakit nga ba namin nasingit to? Kasi sa store namin, may pagka-expensive rin naman yung mga item namin. Pero, ang mapapangako namin is high quality talaga. Hindi lang siya magagamit sa ng once, ng twice, thrice. Magagamit niyo siya ng maraming beses, magagamit niyo siya sa kahit anong occasion. Ayun, kaya sinasuggest namin sa inyo na bumili talaga kayo ng quality na damit. At saka i-add ko lang, kahit hindi kayo sa amin bumili, ayan, kasi yun nga, medyo expensive din yung si Hello Beautiful, masasabi ko. Pero, mas maganda na bumili kayo ng quality over quantity. Yes. Kasi, aanin nyo naman yung sobrang dami yung damit na, ayun nga, marami nga siya pero madali namang masira, di, parang wala lang din, di ba? At saka yung kung quality naman, at least, di ba, sabi nga nila, Namimit niya yung namimit niya yung ine-expect mo. Oo, Nakakaiwas rin siya ng disappointment. Hindi, tsaka nakakadagdag din siya ng confidence, guys. Kasi syempre, pag nakasuot ka nga naman ng high quality clothes, syempre sasabihin ng mga taong saan mo nabili yung kasi most of the time, ganun yung sinasabi ng mga customer namin, guys, na ang dami nagtatanong sa kanila, saan mo naman nabili yan? Kahit yung mga vlogger na bumibili sa amin, ang dami nagtatanong sa kanila kung saan nila na nabili yung nila. Diba? Syempre nakakadagdag, Parang pag nakasuot ka ng siguro quality na damit, parang hindi mo na iisipin yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. Kasi feel mo na sa sarili mo na sobrang ganda mo. Oo. Nakakadagdag siya ng confidence, guys. Kagaya nung First first vlog namin dito sa Puerto Galera. Grabe yung outfit namin, guys. Nilaban namin lahat yun. Mula umaga hanggang gabi, yun pa rin yung outfit namin. Ang tibay, guys. Oo. And, ayun nga, di ba? Kahit putik-putik ka na, tayo. Ang dami namin ginawa, nag-rides kami. Yes. Umakit pa kami ng bundok. Yes. Ang dami namin ginawa, pumunta kami ng beach, pumunta kami ng ganito, ng ganyan. Sobrang Tsaka dami kahit ng saan ginawa. pumunta, kahit saan tayo pumunta, may nagtatanong talaga ng clothes natin. Kasi nga, rare yung design. Ayun. And quality talaga, guys. Tsaka pala, kung gusto nyo pala makita kung ano yung sinasabi namin, i-check nyo yung first vlog namin. Taneng! Ayun, guys, ipapasok ko rin yung, syempre, meron din tayong, hindi naman tayo perfect, meron tayong insecurity sa ating katawan, di ba? Katulad ko, ewan ko ba, na ako ang payat kasi nandito ko. Mas madalas na nagsusuot ako ng mga long sleeve top, ganun. Tapos tinaturnakan ko na lang siya. Syempre, balut na tayo sa top. Pwede naman natin siyang i-mix and match siya skirt, siya short, ayan, kung or kung gusto niyo naman na mukhang mahaba yung legs ninyo, pwede kayong mag-crop top or trouser. Or pwede din namang, ayun nga, mag-top kayo ng cover and then mag-skirt kayo or short, nakakahaba din siya ng legs and ayun, turnuhan nyo ng heels. Ayun yung mga, kung gusto nyo lang naman ng mga, ayun nga, kung gusto nyo may tatakpan kayo or meron kayo i-highlight sa inyong katawan. Siyempre, iba't iba yung natin, kinalakihan natin. Ibang tao na galing sa Amerika or sa may iba namang galing probinsya. Sa akin, as long as confident ka, kung gusto mong mag-crop top or short, it's okay, it's up to you as long as kaya mo siyang dalhin. At, ayun, hindi ka nahihiya or go lang. Go for the go! Ilaban natin yan. Yes. Yun lang naman yung ko. Basta, as long as kaya mo siyang dalhin. Yung confidence is the key. Charat! Nasingit niya pa. Ang galing. Ang galing. Ang galing nasingit ang confidence. So guys, dapat marunong rin tayong mag-mix and match. Kunyari nakasuot ka na ng all white, naka-top ka ng white, naka-pants ka ng white, naka-heels ka ng white, dapat yung bag mo, mag-out of color siya sa suot mo. Like, ayun yung magiging highlight mo. Kunyari, ako ngayon naka-blue ako. So, papartneran ko siya ng white bag. Para nagbabalance siya sa mata mo. Like, masarap tignan. Ganun siguro, ganun dapat tayong mag-mix and match. Sa akin, mahilig ako magsuot ng brown lahat. Tapos, papartneran ko siya ng white heels. Tapos, yung bag ko rin, brown. Oo, ganun.
Ayan, yung last tip na to, bagay na bagay to sa aking staff. Ayan, kasi talagang sobrang confident nito kahit saan mo ilagay. Ayun naman kasi talaga ang importante. Kailangan confident ka sa suot mo kasi kahit anong suotin mo, kahit sa paningin ng iba hindi maganda, pero sa paningin mo maganda, magsi-stand out ka. Tsaka nagsuot ka naman ng gantong outfit hindi para magpa-impress sa iba, kundi i-express mo kung ano yung gusto mong i-express. Gusto mong i-express kung sino ka talaga. Wala ka nang pakisasasabihin nila. So, ang importante naman dito is naihil mo yung yung gusto mo, yung gusto mong kalabasan ng suot mo, gusto mong mag-enjoy kasi ito yung suot mo. Ayun naman yung importante sa lahat. Ako naman, as a clothing store owner ng 3 taon, and syempre, nakapagtrabaho na rin ako sa fashion, ayun nga, para sa akin, yun na lang, nasabi na nga ni Jennifer yung confidence. Ako naman, kung paano ko matutulungan yung customer na i-boost yung confidence nila. Is, syempre, bigyan natin sila ng mga damit na gusto talaga nila. Syempre, minsan kasi pag bumibili tayo sa mall, ay, ma'am, hindi bagay sa'yo yan. Parang syempre, diba, ang ganda-ganda ng mood ni customer, tapos sasabihin ni seller, hindi bagay sa inyo yan. Syempre, bigyan mo siya ng damit na alam mo na yun talaga yung hinahanap niya, yung gusto niya. And syempre, aside from that, saka mo na lang siya bigyan or patungan kung meron ka pang isa-suggest na mas babagay sa kanya. Huwag natin syempre sirain yung customer. Syempre, diba, yun yung pinaka-importante doon. And huwag natin bigyan si customer ng katulad ng meron tayong client na mahilig pumunta ng church. Huwag natin syempre bigyan ng mga sexy or ano. Ibagay natin yung damit na babagay din dapat sa customer na yun. Syempre, para mag-boost lalo yung kanyang confidence. And syempre, i-motivate mo siya, ma'am, ito po, bagay po sa inyo. Ito yung babagay sa, yun nga, yun bagay sa attitude niya. Oo, tsaka in that way, yung customer, babalik at babalik siya sa kung saan niya nabili Kasi yung una niyang hindi damit. lang hindi lang yung damit yung naibigay mo sa kanya, yung experience Tsaka good service. yung experience na, itong taong to concern sa akin. Meron siyang tiwala na kaya mo makapagbigay o makapag-provide ng isang magandang fashion tips para din sa customer na yun. Hindi lang yung gusto mo lang siyang bentahan. Siyempre, dapat concerned din tayo as a seller dun sa customer. Ayun din, syempre, kung alam mo rin naman sa sarili mo na yun nga, hindi rin bagay kay customer, paano mo sasabihin yun kay customer? Syempre, una, wag kang magsasabi ng nakaka-offend na words. Kasi syempre, magre-result yan ng pagkasira ng confidence ni customer, di ba? Ayun, una, bigyan mo siya ng gusto niya, and pangalawa, magbigay ka ng second option na yung sa tingin mo, babagay talaga kay customer. Ayun din yung sinasabi ko sa aking mga staff na iuna lagi yung mga magaganda natin, yung mga quality clothes natin. Yun yung mas natin kay customer, lalo na kung fit sa kanya yung item na yun. Kasi mas priority ko na magbigay ng quality products kaysa, di ba hindi na nga siya mabenta yung item na yun kung hindi talaga siya approve sa quality, di ba? Huwag lang tayong masira kay customer. Ayun lang guys, sobrang init na dito kaya magpapalit na kami ng damit. Ayun, parang nonchalant na nga kami rito guys, sobrang init. Pero guys, hindi kami professional talaga guys ha. Ayun lang based on our experience na nangyayari sa store. Yeah, kung ano lang yung mga na-experience namin and some of our anong tawag dun? Tips na may bibigay. Own opinion. Ayun, own opinion din. So yun lang guys, bye-bye! See you on our next vlog!